Our Father in Heaven, ihanda mo ang bawat isa sa amin, isip namin, ang puso namin, and our will, yung kalooban namin, para pakinggan yung sinasabi po sa amin. Tulungan mo kami na makinig. Tulungan mo kami na maniwala, magtiwala. Tulungan mo kami na sumunod sa lahat po ng sasabihin mo. And may you be glorified, Father, as we respond to your holy word. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Okay. We have a short sermon series. Nagsimula po tayo last week at pinag-usapan natin yung pag-aasawa. Pag-usapan po natin ngayon ang paghihiwalay. So ito po yung title ng sermon na hindi ninyo dapat ina-apply. Okay? So kung napapansin po ninyo ay hirap pa rin akong maglakad. So kailangan ko pa rin laging suot yung knee brace. And last Monday ay nakuha ko po yung MRI results at ganito yung nakasulat. Partial tear, medial collateral ligament, unchanged since the last study. Minimal joint effusion. Naintindihan niyo? Okay. Sa Tagalog, mayroong konting punit dun sa ligament na nagdudugtong dun sa tuhod at mayroong bahagyang pamamaga sa mga joints. And ito yung, ganito na rin yung results ng MRI 2 months ago. So wala halos pagbabago. Sabi ng doktor ay kusa naman daw gagaling. Pero for the last 2 months, ay mayroong konting changes pero very minimal. So sabi niya, meron akong dalawang options. Yung una ay observe lang ulit for the next 4 to 6 weeks at wag masyadong gagalaw. And then, pangalawang option, kailangan ng mahigit 200,000 pesos para sa arthroscopic surgery. So, syempre, madaling mag-decide. Doon muna tayo sa unang option. Meron akong 6 weeks. Mahirap maghanap ng 200,000. So, yung tuhod natin ay kailangang magkadugtong para maging maayos na nagagawa natin yung dapat gawin. Naglalakad, tumatayo, tumatakbo, and ganoon din sa relasyon ng mag-asawa. Ayun na pag-usapan natin last week. Sa Matthew chapter 19, verses 3 to 6, na yung mag-asawa ay dapat ding magkadugtong at magkadikit ang puso para sa sarili nilang kasiyahan at syempre para sa karangalan ng Diyos sa loob at sa labas ng church. So kung ang Diyos ang lumikha ng marriage, lalaki at babae in His image, so ibig sabihin siya rin yung designer ng marriage. At pinag-usapan natin last week kung ano yung design niya. May iiwan, may sasamahan para ang dalawa ay maging isa. So yun yung marriage covenant, tipanan ng mag-asawa na ikinasal. And sinasabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 na yung pag-asawa ay larawan ng relasyon ni Kristo sa kanyang church. Sabi ni John Piper sa isa sa mga podcast niya, sabi niya tungkol sa marriage, it is covenantal to the max. A model of how Christ is bound to His church in the new covenant relationship. And He is, si Christ. Christ is really bound to His church. So kung paanong nakadikit at nakadugtong si Kristo sa church sa pamamagitan ng isang unbreakable bond, ganun din dapat ang relasyon ng mag-asawa. Pero alam natin, walang perfect na marriage relationship. So kailangan nating tanungin, paano kung merong punit? O merong lamat dun sa relasyon ng mag-asawa. Maaaring merong partial o konting punit, maaari namang grabe yung pagkapunit ng relasyon. Pwede kaya na kusa lang nagagaling yung punit na yon. Mga ilang buwan o ilang taon ay baka gumaling din. O baka kailangang i-manage ng mag-asawa sa sarili nilang paraan at pagtulungan nila para maayos nila yung kanilang problema.
O ba kailangan ikonsulta sa doktor o isang counselor o sa pastor para mapayuhan kung paano re-remedyohan yung problema? At kung sobrang lala na ng problema, baka mas mainam na putulin na lang at palitan na lang ng bagong asawa. And so yun yung solusyon ng tao sa pamagitan ng divorce o paghiwalay. Legal man yung divorce o hindi legal yung divorce. Pero anong solusyon yung kailangan natin? Do we need human solutions? Do we need government solutions sa problema natin? Solusyon ng Diyos ang higit nating kailangan. After all, hindi lang siya yung creator natin, siya rin yung doktor natin, siya yung healer, siya yung surgeon ng mga nasirang relasyon. May punit man sa relasyon ninyo o nawarak na yung relationship. And that's why we listen to the Word of God. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos every time we gather, every Sunday, at araw-araw. Kaya meron tayong Bible reading schedule para madisiplina yung sarili natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. We believe. Sinasabi natin na naniniwala tayo na powerful yung salita ng Diyos para kumilos yung Holy Spirit sa puso natin para baguhin tayo, para ayusin yung mga nasira natin na relationships. That's why we need to listen to the Word of God. At ano sinasabi ng salita ng Panginoong Jesucristo? Bakit natin siya kailangan pakinggan? Hindi ba ang Panginoong Jesus, yes, He is our Lord, siya yung Savior natin, at itinali rin niya yung sarili niya sa atin sa isang matibay na pangako, na sinabi niya na kahit kailan, kahit anong mangyari, ay hindi niya hihiwalayan, hindi niya i-divorce yung kanyang asawa, yung kanyang iglesia. Sabi sa Ephesians 5:25, madalas na babasa lang natin yun, tungkol sa husband, tungkol sa wife, yung sinasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, no, I'm talking about Christ and the church. Si Kristo, verse 25, si Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa Kanya. Kung ganito nagmahal si Kristo sa atin, ibig sabihin, yung parehong commitment na yon sa tipan, ang nais din ni Kristo sa mga mag-asawa. That's why, yung last verse na pinag-aralan natin last week, yung Matthew chapter 19, verse 6, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So nagtatanong yung mga Pharisees, meron bang pwede bang hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Ang sagot ni Kristo, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. So, kahit hindi pa legal ang divorce sa Pilipinas, gagawa at gagawa pa rin ang tao ng mga dahilan at mga paraan para hiwalayan yung kanilang asawa. Or, for most of us, na sabihin natin, hindi ko naman hiwalayan yung aking asawa, pero gumagawa pa rin tayo ng mga excuses para iwasan natin yung mga sinumpaan nating pangako sa ating asawa. And try, if you're married, try to look back dun sa oras na kayo ay ikasal. Ano yung sumpaan ng mag-asawa? O kung hindi man kayo, kung wala kayong asawa, naka-witness kayo ng kasal, di ba ano yung sumpaan nila na mag-asawa? For better or worse, summary lang ito, for better or worse, till death do us part. Sinabi niyo ba sa araw na yon, for better or worse, maliban na lang kapag natuklasan ko yung asawa ko na addicted pala sa pornography? Sinabi niyo ba na for better or worse, maliban na lang kung nagsawa na ako sa kanya at hindi na ako in love sa kanya? Diba? As if yung asawa mo lang yung may kasalanan at ikaw ay hindi nag-struggle sa kasalanan. As if nagpakasal kayo just for emotional reason. O sinabi mo ba, for better or worse, maliban na lang kung hindi niya ako mabigyan ng anak. As if kayang gumawa ng asawa mo ng anak. For better or worse, maliban na lang kung hindi niya babaguhin ang masama niyang ugali. But as if pinakasalan mo yung asawa mo kasi alam mo na siya ay perfecto na asawa. I'm not underestimating yung problem sa marriage. Hindi ko ina-underestimate yung problema sa relasyon ng mag-asawa na para bang baliwalain na lang ninyo yung kasalanan, yung problema ng asawa ninyo. No, I'm not saying that. May problema talaga sa relasyon ng mag-asawa. May problema yung asawa mo. Amen? Natatakot ka kasi katabi mo ngayon.
may problema ka rin. May kasalanan siya, may kasalanan ka rin. So yung isang major step na kailangan gawin ng mag-asawa para maayos anuman yung mga nasira na relasyon ay to recognize, to come face to face. We have a problem. Ano yung problema? Ano yung pinakaugat ng problema? And last week, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi, yung puso ng tao ang problema. Dahil nung kayo ay ikasal, pareho kayong makasalanan. Yung pinakasalan mo, makasalanan. Ikaw na nagpakasal sa kanya, ay isa ring makasalanan. And don't expect na yung reality na yon ay magbabago kahit gaano na kayo katagal na mag-asawa. So, last week pa lang nakita na natin na yung mga Pharisees na nagtanong kay Kristo na meron bang, pwede bang hiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Nakita natin na may problema yung puso ng mga lalaki na ito. And dahil makasalanan din yung mga Pharisees na katulad natin. Okay, so yung sinabi ni Kristo na sagot ay ito yung disenyo ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pero itong mga Pharisees ay hindi na kontento sa sagot ni Kristo at humirit pa sila, naghahanap sila ng butas, naghahanap sila ng palusot. Sabi nila, and ginamit nila na argument yung sulat ni Moises sa Old Testament, verse 7. Sabi nila, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay or certificate of divorce bago niya ito palayasin? So nakita ninyo kung anong ginagawa dito ng mga Pharisees? Hindi dahil they are concerned sa salita ng Panginoon. Naghahanap sila ng dahilan para i-justify yung paghihiwalay ng mag-asawa. At yung binanggit nila na sinabi ni Moises ay galing sa Deuteronomy chapter 24, verses 1 to 4. At ganito yung nakasulat doon. Deuteronomy 24, 1 to 4. Sabi doon sa kautusan ni Moises, at ito rin yung salita ng Diyos para sa Israel, kapag ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, at kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang paningin, sapagkat natagpuan niya itong may isang kahiyahiyang bagay, lalagda ang lalaki ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay. Kanyang palalabasin siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makakahayos siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. Kung kapotan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at palabasin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya muling makukuha upang maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na siya ay marumihan, sapagkat ito'y karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Huwag mong dadalhan ng pagkakasala ang lupain na ibinibigay bilang pamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So merong 4 verses tungkol sa anong gagawin kapag hihiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa. But they miss the point ng passage na to. Malinaw na sinasabi ni Christ na kaya bumalik siya sa Genesis chapter 1 and chapter 2 na hindi kailanman kinalulugdan ng Diyos ang paghihiwalay ng mag-asawa. Malinaw na yun ang disenyo ng Diyos. Pero ito mga Pharisees, gusto nilang panindigan. Yun na kagawian nilang paniniwala tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Pero kung babasahin mo mabuti yung Deuteronomy chapter 24, hindi ito inuutos na hiwalayan yung asawa. Iniutos dito o sinasabi dito kung anong dapat gawin kung hihiwalayan ng lalaki yung kanyang asawa. Malaking problema na kapag yung lalaki ay papalayasin yung kanyang asawa. O yung babae, hindi man ginagawa noon yun. So lalaki nagpapalayas. Pero ngayon, meron din nagpapalayas ng mga babae sa kanilang asawa. It's a big problem. So nagbigay ng provision sa Deuteronomy, anong gagawin sa problema na yun para hindi mas maging malala
O para hindi mas maging grabe yung problema. But that's not the design. Hindi yun yung design ng Diyos sa pag-aasawa. Diba? Kaya sabi ni Christ sa verse 8, diba sabi niya, okay, ito yung sinasabi ninyo na sinabi ni Moises na gagawin namin. Pero sabi niya, hindi yun inutos ni Moises sa inyo. Ang sabi sa verse 8 ni Christ, sabi niya, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Dahil sa katigasan ng inyong puso. Subalit hindi ganoon sa pasimula. So, walang iniutos sa Bible na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Ito ay pinahintulot sa ilang mga kadahilanan pero hindi iniutos. Not commanded, permitted, merong permission, but it's not a command. It's never an option para sa mag-asawa. So sa simula pa, disenyo na ng Diyos yung habang buhay na pagsasama ng mag-asawa. Pero sabi ni Christ, nagkakaroon ng ganitong problema dahil sa katigasan ng puso natin. Kaya merong pangangalo niya, kaya merong unfaithfulness sa covenant, kaya merong paghihiwalay, kaya merong nag-aasawa ulit. So, dapat tingnan natin yung mga kaso na ito, hindi bilang ito'y kalooban ng Diyos, kundi ito yung problema ng tao. Kaya nakasulat ito dahil may problema yung tao. Hindi kalooban ng Diyos, hindi salita ng Diyos ang problema. Hindi disenyo ng Diyos ang problema. Puso ng tao, desisyon ng tao, yung problema. Diba tinanong ko last week, nung kayo ba ay kasal ng inyong asawa, kayo ba ay nagdesisyon? In a sense, yes. Nag-decide ka na tanggapin yung asawa mo nag-decide na tanggapin ka. Diba, na magkasama kayo for better or worse, till death do us part. Pero sa mas mataas na antas, nakita natin sa sinabi ni Christ sa verse 6 na ito ay gawa ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Bago natin marinig yung huwag paghiwalayin, dapat marinig muna natin yung sinabi niya na una, ang pinagsama ng Diyos. So ang pag-aasawa ay hindi lang legal or human institution. Ito ay itinalaga at pinagtibay mismo ng Diyos. Ibig sabihin, mas alam niya kung ano ang mas maganda para sa pag-aasawa. So anong gusto ng Diyos? Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw na malinaw. Bakit kailangan natin pag-ulit-ulitin? Kasi naghahanap tayo ng dahilan para maghiwalay yung mag-asawa. Ang utos ni Kristo, sabi niya, itong sinasabi ni Moises, ito ang sinasabi ko sa inyo. Nakita niyo yung verse 9? Yung last verse? But I say to you. Pakinggan ninyo. Pakinggan natin kung ano sinasabi ni Kristo. Yung pinakamahalaga sa lahat sa issue na ito. Hindi ko ano sinasabi ng puso mo. Hindi ko ano sinasabi ng asawa mo. Hindi ko ano sinasabi ng magulang mo. Hindi ko ano sinasabi ng biyanan mo. Hindi ko ano sinasabi ng kabarkada mo. Hindi ko ano sinasabi ng gobyerno. Hindi ko anong nakikita mo sa social media. We listen to the Word of God. We are Christians. We don't expect yung mga non-Christians. We don't expect yung mga senador natin o yung mga kongresista na sumunod sa batas ng Diyos. Many of them are not followers of Christ. Pero tayo mga Kristiyano, ang sabi natin sa sarili natin, tayo ay taga-sunod ni Kristo. So we listen to Christ. He's Lord of our marriage. He's Lord of everything sa buhay natin. Verse 9. Ano sabi ni Christ sa verse 9? And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. Tingnan niyo yung sinasabi niya dito, one sentence. Isang sentence lang, pero nakapaloob ang maraming problema na kinakaharap ng mag-asawa. Adultery, divorce, remarriage. Problem number 1, adultery. Bakit problema ang adultery? Anong design ni Lord sa mag-asawa? Iiwan yung kanilang mga magulang, magsasama silang mag-asawa at sila ay magiging isa.
Pero kapag ikaw ay nangangalunya, iniiwanan mo yung asawa mo, sumasama ka sa iba, at babalik ka ulit sa asawa mo. And that's adultery. Kinamumuhuyan ito ng Diyos. 2 utos sa 10 Commandments, may kinalaman dito. 7 utos, huwag kang mangangalunya. 10 utos, huwag mong pagnanasahang maangkin ang asawa ng iyong kapwa. And sa lumang tipan, napag-usapan natin ito nung pinag-aaralan natin yung Exodus. Ano yung parusa sa adultery? Death penalty. What if? Yun yung gagawing batas sa Pilipinas. Ubos ang mga lalaki. Pati ibang babae din. Mababawasan yung populasyon ng Pilipinas. Lalo na siguro kung susundin natin yung definition ni Christ ng adultery. Di ba nasabi niya sa Matthew chapter 5 verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. So adultery is unfaithfulness to the marriage covenant. Kasama sa sumpaang ng pangako ng mag-asawa na nangako ka sa asawa mo na siya lang yung ituturing mo na asawa mo sa puso mo, sa isip mo, at sa katawan mo. At hindi mo ilalaan ang isip mo, ang puso mo, ang katawan mo para sa ibang babae o ibang lalaki o kapwa babae o kapwa lalaki. Kung paano nagalit ang Diyos sa Israel dahil sa kanilang spiritual adultery, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din nagagalit ang Diyos sa isang babaeng may asawa, ngunit nagmamahal sa ibang babae na para bang asawa rin ang turing sa hindi naman niya asawa. So marriage is a commitment to be faithful till death do us part. Kaya sa mga wala pang asawa, nag-iisip kayo, wala naman kaming kinalaman dito dahil wala pa kaming asawa. Kung nag-iisip ka na mag-asawa, and you are not yet ready to make that commitment, isipin mo magbibitaw ka ng sumpa, pangako sa papakasalan mo. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa amin. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas. Hindi mo nga alam kung mayroong mga itinatago yung asawa mo, nalalabas lang kapag kakasal na kayo. Hindi mo nga alam kung lalala yung problema ng asawa mo. So marriage is a risk. A huge risk. You don't know. And sa mga nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, if you're not thinking about marriage, why would you enter that relationship? So kung papasukin mo yung pag-aasawa, kahit na Kristiyano yung mapapangasawa mo, at syempre dapat na Kristiyano yung mapapangasawa mo, handa ka dapat na kung sakali man na magkasala ang asawa mo sa iyo, and sigurado na magkakasala ang asawa mo sa iyo, you need to be ready. You need to be ready to forgive. You need to be ready to be patient. You need to be ready na mag-persevere, mag-endure hanggang sa dulo ng inyong buhay. And that's not easy. Kaya kailangan natin yung biyaya ng Diyos. At hindi lang naman yung asawa mo yung magkakasala sa iyo. Ikaw rin ay magkakasala sa asawa mo. So napakahalaga sa relationship na huwag pagtakpan ang kasalanan. Kung may kasalanan ka sa asawa mo, humingi ka ng tawad sa kanya. At sikapin mo, gawin mo ang lahat ng dapat gawin para maayos yung relasyon ninyo. And if you're still single, ngayon pa lang, you have an opportunity to practice faithfulness. Kung nanonood ka ng pornography, inihanda mo yung sarili mo na maging unfaithful sa panahon na ikaw ay magkakaroon ng asawa. So practice faithfulness. At sa mga may asawa na, bantayan mong mabuti ang relasyon mo sa ibang tao, lalo na sa opposite sex, para hindi ka mahulog sa pagkakasala. And some of us, maybe sobrang confident, hindi ko gagawin. Hindi ako magtataksil sa asawa ko.
1 Corinthians 10:12. Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Mananatili lang tayong nakatayo at kung nabuwal na tayo, ay makakatayo tayo ulit sa tulong lang ng biyaya ng Diyos. Adultery is a problem, but the grace of God is much, much greater. Kahit anong kasalanan yung nagawa natin o kahit anong problema yung nangyari sa relasyon ninyo mag-asawa. Problem number 2, divorce. So sa divorce naman, di ba ulit yung pag-asawa? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magkasama sila mag-asawa at sila ay magiging isa. Sa divorce, iiwan na niya yung kanyang asawa at hindi na siya babalik. Ano sabi ng Panginoon dito? Malakay chapter 2 verse 16. Ano yung heart ni God sa divorce kapag naghihiwalay yung mag-asawa? Sabi niya, I hate divorce. Nasusuklaman ako sa naghihiwalay. Ay, yun yung damdamin ng Diyos. Sa halos kalahati ng mga ikinasal sa Amerika na nauuwi sa divorce. Even those who consider themselves na Christians. Sa Pilipinas, kahit hindi pa legal yung divorce, ang dami na naghihiwalay. Even some Christians. So, hindi natin pinag-usapan dito kung ano mangyayari kung legal na yung divorce or mananatiling illegal. Maraming bagay na it's really outside our control. Pero, ano yung gusto ng Diyos na gawin natin? Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians chapter 7, verses 10 to 11. Sa mga may asawa, ito ang iniutos ng Panginoon. Hindi ako. Sabi ni Paul, itong utos ng Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. So anong solusyon kapag may problema yung mag-asawa? Hindi paghihiwalay yung solusyon. Ang solusyon ay pakikipagkasundo or reconciliation. That's how we reflect the gospel sa marriage. So marami ring mga mag-asawa naghihiwalay. Sa Pilipinas, walang divorce, pero merong annulment. Alam niyo pagkakaiba ng divorce at annulment? Anong mas okay, divorce o annulment? Sa annulment, meron tayong annulment, may mga basis for annulment. Sinasabi, dinedeclare ng batas na walang bisa ang inyong kasal. Kinasal kayo, pero para kayong hindi kinasal. Okay ba yun? At least sa divorce, kinasal kayo, kinikilalang kinasal kayo, pero pinuputol na yung bond niyo sa marriage para pwede na kayo mag-asawa ulit. Parehong problema. Divorce, annulment, it's the same banana. It's the same problem. Parehong pagbaluktot sa disenyo ng Diyos. At tayo mga Kristiyano, syempre, hindi natin hihiwalayan yung asawa natin. Tama? Yes. But we need to be careful. Maybe hindi kayo hiwalay physically. Nasa loob kayo ng isang bahay. Pero baka dahil sa tagal na ninyong pagkasama, sabi mo, ay, hindi na ako in love sa asawa ko. Hindi na ako kinikilig sa kanya. Dati ang pogi-pogi niya, pero ano nangyari? Posible na magkaroon ng emotional or psychological divorce. Kahit na physically, you are not divorced. Magkasama nga kayo sa bahay, wala naman kayong koneksyon. Hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo nagtutulungan sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Pinabayaan na ninyo yung sex life ninyo. Sabihin ng mga medyo matanda, matanda na kami. Pero mahalaga yun sa mag-asawa. O kaya, siguro, ang tagal na ninyo magkahiwalay na mag-asawa kasi nasa ibang bansa yung asawa ninyo, and naging komportable na lang kayo sa sitwasyon ninyo. Ganun talaga, wala talaga magagawa. Pero hindi nyo namamalayan ngayon, nagiging malayo na yung loob ninyo sa isa't isa. Or, pwedeng, okay naman yung asawa ko eh. Nagpo-provide naman siya sa family namin. Maganda naman yung trabaho niya. Financially, we're okay. Yes, maybe. Your husband is providing for your family. Pero siya ay
Hindi lang provider, siya yung husband. Ibig sabihin, meron siyang responsibility para sa kanyang asawa. Hindi lang bilang padre de pamilya. Hindi lang bilang provider. So, kung hiwalay ka ngayon sa asawa mo, o iniwanan ka na ng asawa mo, o siguro dumaraan yung relationship niyo sa napakatinding mga struggles, at iniisip na ninyo, siguro mas maganda na lang na kami ay maghiwalay. Tandaan natin na we are one family sa church. Huwag na huwag kang gagawa ng isang major decision sa marriage ninyo, sa family ninyo, nang hindi ka nakikipag-usap sa iba. Huwag mong sasabihin na kaya naming solusyonan yung problema na ito. Nandito yung mga elders ng church, nandito yung mga ibang mga female leaders natin na pwede ninyong hingan ng payo, pwede ninyong hingan ng panalangin at tulungan kayo na magdesisyon ayon sa kalooban ng Panginoon. I-analyze natin yung mga decisions natin. Yung ba'y ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero when you decide na ayon lang sa gusto mo, akala mo yon ay makakaayos ng problema mo, lalo lang lalala yung sitwasyon ninyo. So if you decide na hiwalayan yung asawa mo, that's not the Lord's decision for you. Nagmamarunong ka. Sinasabi mo, mas alam ko kung ano yung makakabuti sa akin. No. Ang sabi ng Diyos, makakasama sa'yo kapag ikaw ay nagdesisyon sa sarili mo at hindi ayon sa desisyon ng Panginoon. Problem number 1, adultery. Problem number 2, divorce. Problem number 3, remarriage. Di ba? Isang sentence lang, isang verse lang. Ayun yung problema. So anong problem sa remarriage? So iniwanan na yung asawa, nakisama sa iba, at naging isa sa iba. Nakipag-isa na sa iba. Pwede bang mag-asawa ulit? Yung mga may asawa, tinatanong ba ninyo minsan, ay mahirap palang sagutin. Tinatanong ba natin minsan, pwede bang may opportunity na makapag-asawa ulit? May asawa ka ngayon. Pwede bang dumating yung time na makapag-asawa ka ulit? Yes or no? Yes! So mayroong hope sa mga nagsasawa na sa asawa nila. 1 Corinthians chapter 7, verse 39. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring mananampalataya sa Panginoon. So, yung mga may asawa, pwede pa rin kayong makapag-asawa ulit. Pero siguraduhin ninyo na Kristiyano lang. At siguraduhin ninyo na patay na yung asawa ninyo. Parang mali yata yung pagkakasabi ko. Huwag mo lang papatayin, siyempre. Okay. Kapag naghiwalay kayo mag-asawa, sa paningin ng ibang tao, makita nila, ay, hiwalay na sila. Iba kamakailan lang, may nag-break na naman na celebrity. Hindi ko alam kung sino yun, pero nakita ko lang sa balita. Makita ng tao na hiwalay na yung mag-asawa. Pero sa paningin ng Diyos, kung kayo ay kinasal ng Diyos, kahit na maghiwalay kayo, kahit na mag-divorce kayo, kayo ay nananatili na kasal sa paningin ng Diyos hanggat nabubuhay ang asawa mo. Sa malinaw sa salita ng Diyos na labag sa disenyo ng Diyos ang pag-aasawang muli kapag buhay pa ang asawa. Okay? May mga panahon na hindi maiwasan yung paghiwalay. We have a law about legal separation. Halimbawa, kung drug addict yung napangasawa mo, inaabuso, sinasaktan, and talagang may threat sa buhay ninyo na mag-iina, legally, dapat na ihiwalay yung asawa mo sa inyo. Pero, mag-asawa pa rin kayo. Matthew 19:9, ano sabi ni Christ? I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery.
Mamaya pag-usapan natin bakit mayroon nakalagay na except. Mayroon bang exception? Pero dito, pansinin ninyo na sa Matthew, may nakalagay na exception, pero sa Luke at sa Mark, alimbawa, Luke 16:18, walang nakalagay. Everyone, sabi ni Christ, everyone who divorces his wife and marries another commits adultery. And he who marries a woman divorced from her husband commits adultery. So, ibig sabihin, ikaw man ang humiwalay o nagpalaya sa asawa mo, o ikaw man ang iniwanan o pinalayas, parehong adultery kapag kayo ay mag-aasawa ulit ng iba. So, divorce man o annulled yung kasal, sabi ni Christ, you're committing adultery kapag nag-asawa kayo ulit ng iba. Sa kultura nila noon, maaaring yung babae hindi may iwasan na mag-asawa ulit kasi kailangan nila na magpo-provide sa kanila. Kailangan nila magpo-provide sa kanya. So kailangan mag-asawa ulit. Pero sinabi ni Christ, yun pa rin ay adultery. Christ has a very high standard sa marriage. We cannot justify yung kalagayan natin sa buhay. And sabi ni John Piper about this, Jesus' opposition to remarriage seems to be based on the unbreakableness of the marriage bond, not on the conditions of the divorce. Para sa Diyos, yung marriage bond is unbreakable. Kamatayan lang ang pwedeng pumutol. And so, mahalaga itong pag-usapan sa church natin kasi we can have cases na hindi kayo Christian, naghiwalay kayong mag-asawa, nag-asawa kayo ng iba, nagkaroon kayo ng sariling pamilya, may anak na yung asawa mo dati, may anak ka na rin sa iba, and then naging Kristiyano, naging sumampalataya sa Panginoon. Talagang nag-repent siya sa kasalanan niya, pero in that case, it's impossible na, syempre gagawin natin lahat ng dapat gawin para ma-reconcile doon sa dating asawa, pero may mga cases na hindi na posible. So, it's hard. Kailangan makipag-usap kayo sa mga elders in church. Pero it seems like, yung nabasa natin sa Deuteronomy 24, di ba? Yung babae na pinalayas ng asawa, tapos nag-asawa ng iba, tapos pinalayas ulit ng asawa, hindi na siya pwedeng bumalik dun sa una. Tapos may sinabi din si Paul sa 1 Corinthians 7 na kung kayo naging Kristiyano, nandiyan na kayo sa ganyang kalagayan, ay manatili kayo sa ganyang kalagayan. It's not ideal. Hindi kayo kasal, nag-asama kayo, pero meron kayong mga anak. Pero it's really difficult. You come to the Lord. Ask God for forgiveness. Nagpapatawad ang Diyos. Maybe you really messed up sa mga relasyon ninyo dati. But there is hope. Hindi man maging legal yung pagsasama ninyo, it's really hard. Mahirap magbitaw ng ganito yung dapat ninyong gawin. Pero talk to us, mga elders, kapag may ganito. Or meron kayong mga kaibigan na sinishare ninyo ng gospel. God is still powerful. The gospel is powerful to sanctify isang family, isang marriage na it's really so messed up. It's tough. Adultery, divorce, remarriage. Next question. May exception ba? Meron bang case na pwedeng hiwalayan yung asawa tapos pwede tayong mag-asawa ulit ng iba? Is there any exception? Bakit sabi ni Christ? I say to you, sabi niya sa verse 9, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. So sinabi niya, except. Pwede ka makipaghiwalay kung merong sexual immorality. Sa Tagalog version, sa chapter 5, verse 32 ng Matthew, ganun din nakasulat. Sa Tagalog version, nakalagay lang kung may pakikiapid o pangangalo niya. Na para bang, mahirap ito, pagka nabasa mo yan, parang, pwede palang hiwalayan yung asawa kapag naging unfaithful sa marriage. Pero yung ba talaga yung ibig sabihin ni Christ? Na kapag yung asawa mo ay nagkasala ng adultery, pwede kang humiwalay sa asawa mo, pwede mo siyang palayasin at mag-asawa ng iba at hindi ka magkakasala ng adultery. Posible, na yung salita na ginamit doon ni Christ for sexual immorality ay tumutukoy sa adultery. Yung word na ginamit niya dito ay porneia. So iba sinasabi nila,
Yeah, basta mayroong any kind of sexual immorality, you can justify divorce. Pero mayroong mga nagsasabi, katulad ni na John Piper, James Boyce, D.A. Carson, na nagpaliwanag na maaring hindi adultery yung tinutukoy ni Christ doon sa word na yon. But a very specific case na mayroong exception. Kasi kung adultery yung tinutukoy niya, pwede siyang gumamit ng isang word, yung moikeia, na specific, na tumutukoy sa adultery para hindi nalilito yung mga nagbabasa. So, medyo mahirap ipaliwanag. Pwedeng mag-send ako ng babasahin ninyo para you can read yung explanation. Pero, ipinapaliwanag nila na given yung high view ni Christ about marriage, it is very unthinkable na sasabihin ni Christ, basta kapag may adultery, okay, pwedeng justify. Hindi recommended yung divorce, pero pwedeng justify. So, ibig sabihin, we can justify a lot of divorce kung mayroong adultery. But it's not consistent sa yung very high view ni Christ sa marriage. Sabi ni James Boyce, maaaring tumutukoy ito, dahil ito kay Matthew lang makikita. Wala kay Mark, wala kay Luke. Si Matthew nagsulat para sa mga Jews, and meron siyang account tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Naalala ninyo yung case na si Mary, naalaman ni Joseph na buntis si Mary. Teka lang. And nagbalak si Joseph na i-divorce si Mary. Hindi pa sila kasal, but they're engaged, na para sa kanila ay legally binding na rin. Pero kung natuklasan niya na si Mary ay nagbubuntis, at yung ama nung kanyang ipinagbubuntis ay hindi siya, yung iba, so yung divorce ay pwedeng i-justify ni Joseph. Pero hindi niya ginawa. Pero pwede niya justify at hindi nagkakasala si Joseph kapag dinivorce niya si Mary. So sinabi ni James Boyce na kung yun yung dahilan, bakit sinabi yun ni Matthew, ay para bigyang legitimacy yung pwedeng maging desisyon ni Joseph para walang pwedeng pumuna dun sa family situation ni Christ. Pero wala nang iba. Wala nang ibang dahilan. Sa annulment, sa family code, pwede mong i-annul yung marriage niyo kapag may ganitong case. Concealment by the wife of the fact that at the time of the marriage, she was pregnant by a man other than her husband. So kung buntis na pala yung babae, hindi alam ng lalaki, pero yung ama ay iba, so yun ay merong deceit, merong panloloko, at kung yun yung magiging foundation ng marriage, sinasabi ng family code na pwedeng maging basis for annulment. Maybe. Yun ang ibig sabihin dito ni Matthew. Again, I'm not sure. Pwedeng mali ako ng pagkakaintindi. Pwedeng tama yung iba na sinasabi na you can justify yung divorce kapag inabandon ka na ng asawa mo or nag-asawa na siya ng iba, pwede ka na rin makipaghiwalay at mag-asawa ng iba. Maybe. I don't know. Pero ang point dito ni Christ, hindi ba natin lubos na naiintindihan, is for us na huwag tayong maghahanap ng dahilan para makipaghiwalay sa asawa. Yun nga yung problema ng mga Pharisees. Naghahanap sila ng dahilan. Kaya sinabi ni Christ, ito yung sinasabi ko sa inyo about marriage. Sa halip na maghanap kayo ng dahilan para maghiwalay, gumawa kayo ng paraan para yung problema ninyo ay maayos. There's no way of escape. Yung marriage bond na nabuo sa tipanan ng kasal ay mapuputol lang o breakable sa pamamagitan ng kamatayan. God has a very high standard sa marriage. Hindi natin pwedeng hanapan ng butas yung disenyo ng Diyos. Balikan natin yung purpose ni God sa marriage. Di ba yun ay salamin ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan? Yun ay salamin ng relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia? Kung dumating, ito, pwede na ninyong hiwalayan yung asawa ninyo. Pwede kayong mag-asawa ulit. Kung dumating ang oras na ang Diyos ay sumira sa kanyang pangako sa atin. Kung magdesisyon si Kristo na makipaghiwalay sa iglesia, then you are free.
na makipaghiwalay sa inyong asawa. But that's not going to happen. That's not going to happen. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Okay. Kung ganito pala kataas, napakataas ng standard ng Diyos sa marriage, siguro iniisip mo iba, di ba yung mga walang asawa, pag nakita kayo ng mga sweet na mga mag-asawa, gusto ko rin ma-experience yun. Gusto ko rin magkaasawa. Pero yung mga may asawa naman, after 10 years, after 20 years, dapat pala, hindi na lang ako nag-asawa. And that's a reality. Kahit kami mag-asawa, wala pala yung asawa ko ngayon, hindi dahil ito yung topic. Masama yung pakiramdam niya, so nasa bahay siya. And kahit kami mag-asawa, dumating yung time na, dahil mahirap eh. May mga heartbreaks, may mga pains sa marriage. May kasalanan siya, may kasalanan ako, and we have to deal with that. May mga time na sinasabi namin sa isa't isa, I'm just being honest. Mas mainam pala kung hindi na lang tayo nag-asawa. Eh hindi sabi ng mga disciples sa verse 10. Di ba nasabi nila sa verse 10? It's better not to marry. Kung ganito lang pala yung ang hirap, wala ka ng way of escape kapag nagkaroon ng problema sa marriage. It's better not to marry. Yeah. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7. So, susunod natin pag-aaralan yan sa 2 weeks. Di ba? Pero, hindi naman pag-aasawa yung problema. Hindi naman yung hindi pag-aasawa yung problema. Yung puso ng tao na nag-asawa o hindi nag-asawa o umiwalay sa asawa o nakipag-away sa asawa o nag-asawa ng iba, yun yung, and that's the problem. And kahit tayo ng mga Kristiyano, we have the Holy Spirit, na ipaglaban pa rin tayo sa kasalanan. Lalo naman, syempre, yung mga hindi Kristiyano. Yung kasalanan, yung pumapatay sa buhay ng mag-asawa. Hey, we need to remember that. Kung kasalanan ng problema, anong solusyon? Balik na naman tayo sa Genesis. Ang ganda ng pagkakalika ng Diyos sa tao. Lalaki, babae, ayon sa kanyang larawan. Tapos pinagsama niya yung lalaki, babae, sila ay naging isa. Pero sa halip na sumunod sila sa Diyos, pinili nila na sumuway sa Diyos. Genesis 3. At doon pumasok yung kasalanan. Sa halip na tayo ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Inintay ba ng Diyos na tayo yung makipagbalikan sa Kanya? Tayo makipagkasundo sa Kanya? Na tayo yung gumawa ng paraan para tayo yung makabalik sa Kanya? Inintay ba ng Diyos na magbago muna tayo? Na umayos muna tayo? Na patunayan muna natin yung sarili natin? No. God made a way. He sent His Son, Jesus Christ, who lived a perfectly righteous life. He died on the cross. Sa krus, di ba sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Yung tindi ng relasyon na meron ang Diyos Ama at Diyos Anak for all eternity, for a moment, yung unbreakable bond ay napunit. Para ano? To make a way for us. Para mapunit yung tabing ng templo, para tayo ay makapasok at muling makabalik sa Diyos. And that's the gospel na dapat sumalamin sa relasyon nating mag-asawa. May problema. Paano natin masusolusyonan? Hindi sa sariling sikap. Puso nga natin may problema, pero paano naman yung solusyon? Nakadepende ba sa gagawin din natin? Tayo nga yung gumawa ng problema. Ibig sabihin, wala sa atin yung solusyon. Ang solusyon ay nasa Panginoon. Kung nagkasala ka sa asawa mo, you come to faith in Christ, magtiwala ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa asawa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, kahit gaano kalaki nagawa mong kasalanan, kahit gaano kagabi nagawa mong kasalanan, our sins they are many, His mercy is more. Hindi mauubos ang pasensya, ang awa ng Diyos sa atin.
hanggat tayo ay lumalapit sa Kanya, humihingi ng tawad sa Kanya. And some of us are really hurt, in pain, dahil sa kalagayan ninyong mag-asawa. We also believe that God is powerful to heal. Gaano man kalaki yung lamat, o tuluyan na parang tuluyan ng nawarak yung relasyon ninyo, at sasabihin iba, wala nang pag-asa yan. O kaya sabihin mo, wala nang pag-asa. Well, our hope is in Christ. Our hope is in God. And may mga pagkakataon sa relasyon namin mag-asawa na talaga nasusubok yung commitment namin. We don't have a perfect marriage. Huwag niyo isipin na yung mga pastor niyo, yung mga elders ng church, we have a perfect marriage. No. May mga pagkakataon na naging unfaithful yung asawa ko sa akin. May mga pagkakataon na naging unfaithful ako sa asawa ko. Meron napunit sa relasyon namin. Merong lamat yung relasyon namin. Pero ang confidence namin, wala sa isa't isa. Wala sa sarili ko, wala sa asawa ko, wala sa past faithfulness namin, kundi nasa Diyos. God is healing our broken hearts. Unti-unti kaming pinagagaling ng Diyos doon sa mga nasirang bahagi ng relasyon namin. May mga panahon na iika-ika pa rin. Hirap pa rin lumakad. Pero nagpapatuloy. Hanggang matapos yung takbuhin, hindi pala takbuhin, lakarin, na inilatag sa amin ng Panginoon. Because our confidence is in God. Ang kumpiyansa natin ay nasa Diyos. So ano man yung problem ninyo mag-asawa, yes, lumapit tayo sa bawat isa. Tulungan natin yung bawat isa. But unang-una sa lahat, lumapit tayo sa Diyos and let's ask the Lord for help. Walang imposible sa Diyos. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. All things are possible with God. Let's pray. So Father, as we come to the Lord's table, naway maalala namin ang laki ng pag-ibig mo sa amin. At makita rin namin yung laki ng kasalanan sa puso namin. As we come to the Lord's table, at pagsaluhan ang tinapay at dugo ng Panginoong Yesus, may you create faith in our hearts, faith to believe na kung paanong ikaw ang gumawa ng paraan para maayos yung relasyon namin sa iyo, you will also make a way to heal broken marriages, to give hope to those who are struggling. At para sa mga mag-asawa na relatively going okay yung relasyon nila, dalayan ko, Panginoon, na yung banal na hapunan na ito ay magpaalala sa amin that our confidence is in you. That you will preserve us, you will sanctify us, you will strengthen us para kami ay maging tapat sa anumang relasyon na ipinagkatiwala mo sa amin. Habang hawak namin ng Lord ng tinapay at naghahanda sa pag-inom ng mga simbolo na ito ng iyong dugo, may we remember the unbreakableness of your covenant with us at magkaroon ng renewed
ano bang sinumpaan namin pangako? Sa asawa, sa mga anak, sa church, lalo-lalo na sa iyo, na magkaroon kami ng commitment to be faithful until the end. Thank you, Father, for loving us. Thank you, Father, for your great love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen.